Hi, hello everyone. Good evening. Our topic for tonight is from the book of Proverbs, chapter 11, verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagtitilig ay titiligin din. So, maging generous or maging bukas palad tayo, willing to give. Kasi, ang pagiging generous person ay pagpapalain ng Diyos. Each of you should give what your heart decided. Kung ano yung pwede mong maibigay. In every way. Ang pagiging generous sa lahat ng bagay ay nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Give and it will be given to you. Because God commands us to be generous. Yung makapagbigay tayo. At ang importante sa lahat, yung pinakita niya sa atin kung gaano siya ka-generous. Dahil siya ang number one generous sa lahat. Biruin mo, binigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak para sa kasalanan ng sanlibutan. And God gives us everything we have. Na ang ating mundo, ang ating buhay. So, lahat. Kaya kailangan ma-encourage tayo na to meditate the supreme generosity of God. Yung kung ano yung maipipigay natin. Kasi ang pagbibigay is more than we can spare. Maging malaya tayong magbigay dahil ang kawalan ng pagiging mapagbigay refuses to acknowledge that your assets are not really yours. Pero ang Panginoon, the most obviously teaching us na walang kaligayahan or hindi mo makukuha ang lahat ng bagay dahil sa hindi pagbibigay. Na makukuha mo ang lahat ng bagay, binibigay na sa atin ng Diyos ng doble-doble kapag ka naging mapagbigay tayo. Kasi ang Diyos, lahat binigay niya sa atin. Ginawa niya ang araw, ang buwan, at lahat ng nakikita natin dito sa mundo. At He also designed His supreme creation, the man. Yung blessings na natatanggap natin is based on how you give. On your giving, not on what others do with the gift. Kasi ang Panginoon is always trying to give things to us. Pero ang palad natin ay punong-puno lang. Yung too full to receive. Kasi minsan makakapagbigay ka na kahit wala ang pagmamahal, pero hindi ka makakapagbigay ng walang pagmamahal. The more you give, the more comes back to you. Because God is the greatest giver in the universe. At ibibigay niya, ibabalik niya sa'yo lahat. Para kang nagpapautang sa Diyos. Kasi kung ano man yung naibigay mo, ibabalik niya lahat ng
naibigay mo ng doble-doble pa. Meaning, pleasing others, kung gaano ka mapagbigay, mas pagyayamanin ka ng Diyos, mas ibibless ka niya. Mas doble yung marireceive mo na biyaya na magmumula sa ating Diyos. Kaya kung ikaw gusto mong tumanggap ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon, maging generous ka. Bless other people so that God will bless you. Gusto ng Diyos na maging generous tayo at pauun na rin tayo ng Diyos. Once na tayo ay maging mapagbigay. Ang purpose ng generosity is to reflect the glory of the generous God. Kung ano yung binigay mo, mas doble yung marireceive mo. At kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Maging mapagbigay ka at ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang pagpapala. The blessings is based on your giving, not on what others do with the gift. God is the greatest giver in this universe, and He wants let us na maging mapagbigay tayo. And it is wise to be generous. Maging bukas palad tayo sa pagbibigay para maging bukas palad din ang mga biyayang na matatanggap natin na magmumula sa Diyos. So, ipoprosper ka ng Panginoon sa kung ano man yung na itulong mo. And the blessings will return to you. Yung pagkakaroon ng generous hearts, it reflects God's character. God created the universe with perfect elegance and complete. Yung magandang bagay. Binigyan niya tayo ng senses, sight, and touch, taste, or smell. So, kaya natin nararanasan yung richness, the provider of our need, the never-ending of yung mga nare-receive natin na mula sa Panginoon, na lahat ibinigay niya na sa atin. So, yung pagkakaroon natin ng generous heart ay nagmumula sa Diyos. Because He created the world with a perfect complicity. He designed of all the things. And lahat ng mga nararanasan natin na the never-ending sources of pleasure na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya napaka-generous ng Diyos sa pagkakaroon natin ng mga bagay-bagay na nararanasan natin. He gave us to enjoy them, the life and the beauty. Because if we can give, we will receive. Learn to accept generosity and always be generous like God. Because of His generosity for us, na lahat kaya niyang ibigay. Ultimo buhay ng kanyang pinakamamahal na anak para lang mapatawad tayo, para matubos ang ating kasalanan. So, yun yung purpose ng pagiging